binabanggit nila mga ganyan, Miss Marian, ay syempre sa dami ng klase ng bigas na nasa palengke, no, lalong-lalo na yung mga imported, ay hindi mo talaga maasahan na tamang-tama yung ilalagay ng mga retailers at doon mo makikita na biglang mula nung naisabatas yung RA 11203 ay ang dami-daming klase ng bigas na nasa mga rice boxes ng mga retailers. Kaya yung simpleng hindi pagsunod o mali-mali yung pag-label ay ano na talaga yan, given na yan, lalong-lalo na hindi rin naman talaga very strict no, yung pag-inspect ng DTI at ganoon din ang Department of Agriculture. Patunay na yung paglalagay ng price cap na 50 pesos ay hindi talaga tanggap ng mga retailers dahil ayon mismo sa kanila ay lugi sila, napakataas yung pagsak sa kanila ng mga traders at saka ng mga millers, no? Kaya maaring doon nagkakatalo doon sa paglalagay na ng tag o di kaya yung pangalan ng mga bigas na naka-display na ngayon sa mga ilang mga retailers. Actually, kahit may batas, Miss Marian, no, yung batas ng price manipulation, may batas na anti-hoarding, may batas na anti-smuggling. Meron bang napanagot? Meron ba nakulong? So yung simpleng, yung sasabihin nila na yung simpleng mali yung inilagay na mga na pangalan doon sa mga bigas na nakadisplay ay sa tingin ko ay wala pa rin mapapanagot dahil alam ng mga retailers na ever since na may mga nakakasuhan o di kaya natutuklasan na mga ganyan sa pagdating sa usapin sa industriya, sa agrikultura, lalong-lalo na ng bigas, ay wala naman napapanagot ng rehimeng Marcos patuloy yung paghahanap ng ating mga consumers, no, lalong-lalo na ng mga nanay, ng mababang presyo ng bigas. Hinahanap nila bakit yung 20 pesos ay nandun lang sa kadiwa given na yung pondo na ginamit dyan ay mula sa buwis ng mamamayang Pilipino. So kung hindi niya kayang idalhin yung 20 pesos per kilo, ibalik niya yung dating subsidized price na presyo ng bigas na inilalabas ng NFA bago na-implement yung RA 11203, yung 27 pesos at saka yung 32 pesos per kilo. Kung talagang gusto niya, hindi nga yung pangako niya nung siya ay nangampanya na magkakaroon ng 20 pesos per kilo, no, ay nandun lang sa kadiwa kung saan sobrang limited yung nakakabili nito at kailangan pang pilahan ng 2 o'clock in the morning para lang makabili yung ating mga vulnerable sectors. So kahit i-extend pa niya yung 50 pesos na Executive Order 118, Miss Marian, ay patuloy yung paghahanap, patuloy yung paniningil ng mga nanay, lalong-lalo na ng mga kababaihan dun sa pangako niyang 20 pesos per kilo. So dapat dalhin niya yun sa palengke or no, sa gitna ng krisis ay ibalik niya yung subsidized price na 27 pesos at saka 32 pesos. Ngayon, dahil bawal sa RA 11203 yung pag-intervene ng gobyerno sa presyo ng bigas sa palengke, o bakit hindi niya kaya naman niyang pwedeng pansamantalang itigil, no, o pansamantalang itigil, no, yung isang section doon sa RA 11203 na nagsasabi na bawal ang intervention ng gobyerno sa presyo ng bigas sa palengke o i-suspend man lang yung yung section na yun, tumaas yung presyo ng abono na almost 50% yung itinaas. Tapos syempre hindi lang ng abono, yung pestisidyo, yung renta sa makinarya, yung pagbabayad ng pagtatanim, nagtaas talaga yan. May mga nakausap akong mga farmers na nagdemand yung mga farm workers ng pagtaas ng kanilang bayad doon sa isang hektaryang
taniman. At syempre yung gasolina no na napakataas kaya nga hindi yung dahilan kung bakit nagtipid yung ating mga magsasaka no, talagang titipirin nila yung kanilang pagtatanim, yung gagamitin nilang abono, yung gagamitin nilang mga medisina, mga pestisidyo doon sa kanilang mga pagtatanim dahil sa napakataas at na-foresee na ng gobyerno yan na ayon sa gobyerno ay maaring bababa sa less than mga 700,000 metric tons ang aanihin dulot ng El Nino na kakaharapin natin and at the same time yung napakataas na presyo ng mga gamit sa produksyon.